Every change has a reason. Baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone. Hi guys! Welcome to the vlog na hindi ko alam kung i-upload ko ba or hindi, pero nag-record na din ako today just in case I want to upload this. Meron ulit nakaschedule na viewing. So ano bang viewing yon? It's a viewing for our own place, and as I've told you guys, indefinitely hindi namin alam kung gaano kami katagal magsistay dito. But you know what? It's already been almost 3 years. Magiging 3 years old na si Alexei, and simula 3 weeks old siya, dito na talaga kami nakatira sa bahay. And dapat parang isang buwan lang yun. Tapos inisip namin it's for the best na magstay muna dito hanggat naging 3 years na nang hindi namin namamalayan. So kung nagtataka kayo kung ano nangyari doon sa Alabang lot, we did not push through with the construction, and feeling ko it's also God's way of telling us na not now. It's not the best timing or it's not the best plan for now. Alam niyo minsan meron kayong mga pinaplano sa buhay na akala niyo ito na yung mga mangyayari sa inyo, pero syempre hindi naman laging kung ano yung plinano niyo sa isip niyo, yun yung nangyayari. Since Alexei is already starting preschool at gusto na namin bumukod ni Jeloy, pero hindi kami pwedeng lumayo dito sa bahay since pagka may emergency, kailangan nandun pa rin ako. And as well as yung school na napili namin for Alexei is malapit din dito sa place namin. Probably we'll be there Monday to Thursday, tapos paglabas na Alexei sa school na Friday to Sunday, we'll stay here, dito naman sa family house sa Pasig. At least we can have our own place na papalapit din si Alexei kay tatay and inay. As of now, parang yan pa lang yung balak. So nire-record ko to ngayon just in case may makita kaming lugar, at least pwede kong may upload. Pero lalabas tayo ngayon. Diretso ako sa treatment ni tatay kasi umaga si Menchi yung magbabantay, tapos gabi ako naman yung mag-shift. Ano lang naman to, outpatient na treatment since adulting din si Menchi, tas adulting din ako, kung sinong available siya yung sumasama. So this is what I'm wearing today. Super comfy kasi alam kong may errands. Actually guys, hindi to first viewing. So parang pangalawa ito, and ako kasi sa ugali ko, kahit pag nagsha-shopping ako, bago ako lumabas, alam ko na yung bibilihin ko. Ayoko talagang naaabala na ibang tao, nagpapaschedule, tapos parang hindi naman ako sure. Pero yung nangyari dun sa unang viewing namin, okay siya online, pero pagdating ko dun, para iba yung feels ko. Kahit si Jeloy, same thing, so hindi namin pinush through. And ngayon, we're off to the second viewing. Hello! Ay, si Jeloy! Nauna na siya. Hi! Hindi tama, tidak hindi tama. Sunduin natin po ba? Opo, sunduin natin si Jeloy. Oo, wala naman siguro siya. Yun na lang muna. Tapos, so ang hanapin na lang talaga natin is graphic artist. Siguro isa, plus isang yun sa content na gagawa. Parang yun na lang muna, dalawa. Tapos goods na yun siguro sa atin. Ay, tsaka PRM pala. Puno bagyo! So, kakain muna tayo bago mag-viewing. Kaya na ang bata. Hindi pa kami breakfast. Nagtatanong ng play area si Alex. Not tayo na ang kainan. Ano yung firework? Eat first. At ayaw sumama ng bata. Ayaw upo po. Ayaw daw niyang kumain. Doon na siya sa stage na yun. I'm awesome pineapple. Okay. We're na ask And watermelon. Watermelon. Okay. Alin nyo kay Mami? Kasi, Ate yung coffee. Ate kay Mami. Ate kay Daddy. Ate kay Baby. Pagkapit ako dito sa bato. Sabi ni Mami, pasok po kayo, bili po kayo dun sa gagawin natin sa bazaar. Kasi gagawa si na Mami ng booth. Yung parang sa mga mall, yung mga tindahan na maliliit. Tapos magbebenta tayo dun ng mga pantinda natin, yung mga makeup. So, ang sasabihin mo sa mga tao, pasok po kayo, bili po kayo, hindi nyo
Daddy? Yes? Alexei, nag-breakfast ng croissant. Kami hindi. Ano yung maliit kami? Nag-help din kami kina tatay magpinta. Dahil ko rin kina mami, ha? Na. Nagtitinda kami sa tindahan ni tatay. Ayos na ba yung hair ni mami? Almost done. Almost done? Almost done. Almost done, Mommy. Okay. Ah, may spray pa. Scissors, anak. Ang cutter is for thing. Thank you, anak. Ito po yung bayad. Tawagin mo si Daddy. Daw, Deloy. Yeah, it's big chocolate. Saka before kasi may dog kami na dala. Mainit, anak. Yung balcony? Mas maganda lang yung kitchen ito. We're now off to tatay. Sa St. Luke's QC siya ngayon. And okay naman yung nakita namin ngayon. Actually, mas okay nga yun kaysa doon sa una naming nakita na mas malapit ng konti sa amin. Pero pareho namang malapit yung first na viewing at second viewing. Hi guys, hopefully naririnig niyo ako, pero ayan, mag-remedyas na ako kasi we're going out and this is already after the bazaar. Kaso si bazaar, hindi ko sinama sa vlog na to kasi masyado siyang mahaba, so sineprete ko. Pero na-miss ko to kasi huli akong naganitong sapatos is college days. During college days, ang sinusuot ko lang na sapatos, dalawa lang yan. Since I'm from Mapua and it's from Manila, pag mainit, I wear my Chucks, and then pagka naman tag-ulan, I wear my Crocs. But this one is something that I bought online. Marami talaga akong ganito before. Ito yung paborito kong sapatos. Sa mall lang ako nakakabili, sa shoe salon, di ba? Alam niyo yan, yung kausuhan na shoe salon. But this one is different. This is the, ilalagay ko na lang yung pangalan dito kasi hindi ako magaling pagdating sa mga pangalan ng ganyan. Mas mataas lang siya than usual. Meron din ito na hindi ganitong yung cut, hindi ganitong kataas. Pero nakakamiss. We're going out, siguro magwa-Watsons lang saglit, and then maglalaro si Alexei since sobrang naging busy kami, hindi namin madala si Alexei sa labas. But after the bazaar, sobrang thankful pa rin kasi ang dami talagang package. So, thank you sa lahat ng mga umorder na. Nauna pa nga yung mga orders nyo kaysa dun sa aming pag-TikTok live. Diba, usually nagti-TikTok live pa kami. Hindi na inabutan ng TikTok live. Ang dami nyo ng orders. So, I have a very manipis layer of the cushion on. Walang concealer or anything. And the shade Cheer, naglagay na ako kaninang umaga. But I'm going to put more sa aking lips. And may nagtanong kung this is okay for acne-prone skin. Yes, it is. Ako mismo kasi acne-prone. And sa pregnant, pwede din. Not unless you have a known allergy to pigments. Then for kids, yes. Pero I just do not encourage kasi syempre bata pa. Right now, it's muscle tea lang.
Tapos yan yung aking shoes. I have a mini haul from Sporty and Rich. Maybe mamaya natin i-unbox. Akala ko aalis na kami. Pero busy pa pala si Boss G. So, we have to wait for Daddy. Okay ba pag nakaganito yung mic? Sabi ko, mamaya na ako mag-unbox ka. So, may dumating na rider. I've been waiting for these headphones. Kasi nakikihiram lang ako ng headphones kay Jeloy pag nag-e-edit ako. Meron lang ako is yung maliit na AirPods, which always falls out my ears. Masyado siyang malaki para sa tenga ko. Basta lagi siyang nalalaglag. Kaya, hinihiram ko yung AirPods Max ni Jeloy. So, I got my own headphones. Bago ni Sonos, which is Sonos Ace, already available here in the Philippines. I purchased this one and I'm going to put it in the link below. And baka nagtataka kayo, bakit ako may suot na glasses? Kasi pansin ko, lagi akong nasisilaw pag lumalabas. Masyadong bright lahat ngayon sa mata ko at sumasakit ang mata ko dahil sa bright na ilaw. Ray-Ban Meta glasses and this one is transition. So pag nasa indoor, ganyan lang siya clear. And then pag nasa outdoor, tas maliwanag, na-shade yung mata mo. So sabi kasi nila, mas lightweight daw itong si Sonos kesa kay AirPods Max. Ang problema ko lang dong nakikihiram na nga, nagreklamo pa. Doon sa AirPods Max si Jelly, ang bigat niya, kahit hindi naman matagal ang bigat niya sa ganito. Ang ganda sana nung sound quality nun. So at least I have my own now. Napakalaki lang na lagayin. Ayan yung pinaka-case niya and it comes with a zip like that. Tapos sa loob, we have of course the earphones. Ay, ang lambot ng leather niya ha. And then we have this one which is a magnetic pouch, tama ba? Yes. Na may lagay sa loob na mga, ano bang tawag dito? Wala pa lang nakalagay. Nasaan na kaya yun? Baka nandito pa. Pwede daw lagyan ng mga cables, whatnots, ayan. Again, I'll be putting this one in the link below kasi si Sonos is known for yung mga best quality for sounds, for music, mga speakers. Magkaiba yung, left and right. Magkaiba yung kulay. So, this one is the right side. Tapos, ganyan siya. Ay, oo. This is my mess. Excited na ako mag-Watsons. Charge muna natin ito. Let's set this aside. Iko-continue ko na para mamaya konti na lang ipapakita ko sa inyo. I know my recos are usually beauty, lifestyle related, but I have a quick recommendation for you. Nilink ko siya sa aking IG story because I find this really interesting and will be helpful for those who wants to read the Bible. I am an avid reader. I really like to read in my spare time instead of mindlessly scrolling. And siguro kasi nung mas maliit si Alexei, mas hindi ako nakakabasa. So, mas lesser yung time ko. Ngayon, medyo kahit papaano nakaka-start na ulit. And kung nakakabasa nga tayo ng ibang mga libro, baka maisisingit natin. Sometime, try mo lang. Wala namang masama. And to be honest, noon na nag-try ako na magbasa ng Bible, medyo, minsan talaga boring kasi ang lalalim ng mga salita, hindi mo maintindihan. And there are different versions of the Bible. This one that I'm holding is a Christian Standard Bible. So, iba-iba kasi yung translations na yan. The Bible is written in ancient word. And talaga namang translate yan. But then, kahit nakatranslate siya dun sa mga usual na Bibles that we start reading at school, mahirap talaga siyang maintindihan. So, there are versions like this Christian Standard Bible na translate in optimal equivalence. When we say optimal equivalence, pagka mabilis maintindihan yung word, hindi na nila tinatranslate. Like, word per word na talaga siya. Pero pag may mga masyadong malalalim, tinatranslate nila. They try to retain as much info kung ano talaga nakalagay doon sa mismong Bible. It's just that mas madaling i-digest o intindihin ito in the modern times. And I'm not forcing you guys to choose this translation. Maraming klase yan. It's just that ito lang ang meron ako for now. And this is She Reads the Truth version. Ang kagandahan dito, may sticky notes ako. Kakasimula ko pa lang, may iba-iba siyang features. So, the usual Bible is just the Bible, yung mga words, yung mga books of the Bible. But then, it has this one. Ayan, key features. So, yung mga verses na minimemorize natin, magandang tandaan in times of worry, of anxiety, of doubt, of joy, of any feeling. Nakakaligraphy yan. And meron din silang parang listahan ng mga verses na kung ito yung verse na to, pwede kang pumunta sa book na to and somewhat parang pareho siya ng meaning. It also has this kind of like schedule how to read. Like week 1, Genesis 1 to 3 ka, 4 to 5. So, mas madaling i-digest kasi hindi ka forced to read all of this kasi mahirap talaga magbasa ng Bible, to be honest. Other than that, para mas informative, may timeline siya kung kailan siya nangyari. Is it before Christ, after Christ? It also contains some maps. Marami pang klase ng information that may help you sa pagbabasa ng Bible. So, ayan. Binili ko lang ito sa Shopee and I hope this helps you guys. Pumunta dun, magdadrive daw siya. Nakakabitan daw siya. Okay, sabi na.
Ang ganda pang binoculars. Dali, hindi ba ano yan? Pag ganito. Hindi yan. Pag ganito. Hindi, pag ganun, pakabila. Yan. Pasok mo sa loob. Yan. O, gagawin natin. Start na dati, start. Yung sus nung bazaar. Diyos ko, kawawa naman to. Sa sobrang pagod ko, hindi ko na naayos ng huling sakay. Hindi natin karamihan. Wait lang anak ko. Close lang si mami. Dito lang yun guys. Sa likod na yan mamaya. Pagkabila, yan. Pag ganun mo. O baka matama natin si ate. Pag ganun mo, pag ganun. Kala mo talaga nagdadrive na lingon pa sa likod. Wala atang Jollyland dito, anak. Baka time zone. Meron. Ano nga ba meron dito? Kanina sumisigaw siya. Thank you, mommy. Nung nakita niya yung time zone. Happy ka, Alexei? Alexei! Kailangan pa dalawang flight, kuya? Narinig ko sinabi niya, I'll kill them all. Wow, kami, Alexei! Paano ba ito? Okay ba? Full muna, tapos balik. Full. Reload mo ba? Hindi kailangan sa ulo. Headshot dapat. Sa kanan ako, diba? Marami ka lang bala. Anak, ang sarap maglaro. Tapos mo daw yan, merong free dito yung ice cream. Dito anak. Mamadali yan. Nalaman lang na may free gelato. 10% discount remaining. Yung creamy chocolate, Alexei. Nag-thank you ka ba kay ate? Yes, ng tempo. Ice cream. So may anak. Sige, okay lang. Kain ka muna bread, tapos mamaya ice cream. Okay lang. Mamaya na to kung ayaw mo pa. Hinalaan niya. Anak, you have to wait. Hindi mo muna kay mami kaya daddy. Ako, daddy, ako, mami. Lambi? Ganon? Ano ba? Yun yung next time ngayon dalhin natin. Anong laman lang ng wallet niya, yun lang ang pwede niyang gastusin. Pagka kulang na, next time. Okay? Kung may gusto kang bilhin na toy, gagamitin mo ganun. Gagamitin mo yun. Ipinunta talaga natin dito bukod sa laro ni X. Lagyan na lang natin yung... Ate, ito na lang resibo sa loob. Hot sauce. Pwesto natin dyan. Ayan. Sakay lang kami sa school bus. We are going to visit our friends, yung mga dati namin ka-work, sa kanilang new job. Actually, yung jowa ni Harvey yun. Kasi need niya ng experience before siya pumunta sa Canada. So, meron siyang new job. Okay, retouch muna tayo.
Dami ko nang kasama. Bawal talaga lumabas na wala si Yes, night out, Pochi. May kasama ka dyan, B. Hindi ko gano'n nagagamit ngayon yung daily lifting kasi dito talaga yung gamit ko. Pero at least, ang aking ka-work, si Hazel, ay really apply ng kanyang daily lifting. Anong shade gamit mo, Bo? Pristine. Yan. Ito is ugly. Ayan. Itong nasa harapan, nagre-retouch naman ang kanyang, anong shade niyan, Be? Euphoria. Habang nagre-reapply sila, magta-tiger balm ako. Usually, gano'n ang ang routine ko. After mag-lifting, tiger balm, laging nasa bag talaga yan. Pero yung pupuntahan natin is yung bagong mall dito malapit sa amin, sa Bridgetown, Opus Mall. Although, nakapunta na kami isang beses after nung isang errand. Ang problema is, wala pa talagang gaanong bukas. Pero pupuntahan natin kung saan nag-work yung ating dating ka-office mate. Para kaming galing probinsya na bagong salta sa Maynila. Ayan siya. Pero dito lang tayo. Pag-aakit ng parking, ayan siya. Nahanap sila ng upuan. At salamin ang nakita. Pili na kayo order. Service pala dito. Ito assignment ko kay Kuya Shell. Pinila mas may ito sa Ganun ba yun? Nanalo ko. Yung mismo. Yung mismo matcha. Sabi mong Ako na yun. Uy, si ate sabi, umantok na. Alam ko, nililit ko ba? Ito ba yung may ilaw pag gabi? Oo. Sorry guys, hindi ko na natapos yung vlog kahapon, but I'll be doing yung aking mini sporty and rich na haul because it's my first time na umorder sa kanila. Okay naman, diretso siya sa bahay, pero maglagay muna tayo ng blush. Maganda lang sa blush na to is hindi mo siya kailangan masyado i-blend. Actually, kahit yung edges na lang. Lalo na pag moisturize yung skin mo, mabilis lang. Dapat talaga moisturize yung skin. And I put a little bit here. Ayan. For mga non-makeup wearers na gusto ng, alam nyo yun, mabilis na makeup, light makeup, perfect tong jelly stick. Anyway, yung suot ko kahapon, that's part of the haul. I think same siya ng color as this one, tapos itong cap na yan. Pero alam nyo, na-surprise ako kasi yung quality niya, as in, maninipis talaga yung mga shirts. Nag-expect ako na medyo maganda-ganda yung quality. And I also got another shirt. Ang size na binili ko is, basta kung ano yung pinakamaliit dun sa specific item na yun yung kinukuha ko. Extra small. And tama lang yung length niya sa akin for my petite frame, and even itong sa shoulders, okay na okay din siya. And last but not the least, I tried their parang cropped hoodie ata ito kasi maikli lang siya na ganyan. So I got one light shirt, one dark shirt, one cap, and one hoodie. Ganun ako pag nagsa-start na bumili. At least check ko muna yung quality. Pag nagustuhan, go. To conclude this vlog,
Diba nung simula nung vlog na ito, halo-halo kasing araw siya, except yung tinanggal ko lang is yung bazaar. Naghahanap kami ng malilipatan. Pero hindi ko na isama sa vlog that we had a third viewing kasi nung nag-second viewing kami, may mga units na hindi pa pwedeng i-view. So we went on another trip and dun namin nakita yung gustong-gusto talaga namin. Tapos pwede ka kasi mag-negotiate dun sa bibigay nila sa'yo kung magkano. Ang ganda na, furnished na siya, may maliit pa akong office, may ref na. Alam mo yung wala na talaga kaming literal na dadalhin kundi siguro mga damit na lang talaga. It's already livable. Sobrang nice nung unit and 170 siya. Hindi siya loft type, flat but 3 bedrooms. Kaso akala namin okay na yung deal. It's just that biglang nagkaroon ng problema kasi hindi pala nakapangalan sa kanila yung mismong unit. So, ang pagkakagets ko isa company. So, may kailangan pa atang ayusin na papers kasi kailangan din magbayad ng tax ng company for renting out that specific property of theirs. Kaya nung nakita namin yun, nagdasal talaga ako. Sabi ko, Lord, kung hindi itong unit na to, wag na lang muna, titigil lang muna kami, lalo na may bazaar, tas mag-open ng kiosk. Ang dami namin gagawin na ayokong clouded yung isip ko. So, pinagdasal ko na maigi na if hindi para sa amin tong lugar na ito, Lord, help me understand. Kasi gustong-gusto ko na talaga lumipat. Lalo na parang 10 minutes away lang yun sa school ni Alexei. Dito kasi sa lugar namin, 30 minutes away yung school ni Alexei. Pero talagang minsan may mga bagay na hindi pa para sa'yo and kailangan mo maintindihan. Hindi kasi ako yung tao na parang, Lord, bigyan niyo ako ng sign, ganyan. Hindi ako mahilig humingi ng sign. But this one, kasi sa sobrang dami pa namin kailangan asikasuhin, humingi ako ng sign. And right then and there, alam nyo, pagkadasal ko nung gabi kinabukasan, pagka-text sa akin na parang hindi pa pwedeng i-rent out yung unit, edi malungkot nga ako. Pagkabukas ko na Instagram, grabe yung nakita ko, guys. Ayun, ito, Diyos ko, nakakakilabot. Hindi nga ako nakafollow sa tao na to. Random post on Instagram, you told God that you needed a sign and He made sure this came across your screen. Nakakaloka, ilalagay ko dito yon. God isolates you before He elevates you. It may seem like everything around you is falling apart, but He has more in store for you than you can ever imagine. Today's prayer: Dear God, in the middle of my storm, let your peace be my anchor. Help me trust you in your plan, knowing that you can do anything but fail. In Jesus' name, amen. You're asking for a rose when God wants the whole garden to be yours. With God, all things are possible. Matthew 19:26. Grabe lang na sobrang magkasunod yung text ng agent tapos itong pagkakita ko sa post na to. Kaya pag may problema talaga kayo o cluttered yung isip ninyo, magdasal lang kayo. And pag binigay sa inyo yung sagot na hindi muna sa ngayon, wag nyo nang ipilit. So ako, asikasuhin ko muna yung opening ng GH Mall na kiosk, tapos yung bagong treatment ni tatay, and yung pasukan ni Alexei, tapos yung enrollment ko. After noon, saka namin i-rethink. So I will be ending this vlog. Maraming salamat sa panonood, guys, and see you on my next videos. Bye-bye! Guys, I'm sorry for ending the vlog like that, na parang ang lungkot-lungkot ko. Pero honestly, nalungkot talaga kami ni Jeloy nun kasi akala namin okay na yung deal. Pinagdasal ko na rin naman kasi ganun namin siya kagusto. So baka talagang it's not meant for us. But just to give you context, tuloy ang buhay. We went on with our work, a bit of rest and relaxation. This one is in Tagaytay or Taal ba ito? As in, I just put my faith in God. Binitawan namin lahat. Hindi na kami nagre-research kung saan kami lilipat. Kasi yun rin naman talagang pinagdasal ko eh. Kung hindi para sa amin, wag mo na ibigay and help us understand. As the saying goes, don't push the river, it will flow by itself. Wag tayo masyadong mag-focus sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Habang pa rin kahit umuulan. Just when we've put everything to rest about sa moving out, biglang bumalik sa akin yung nabasa ko sa Instagram. You're asking for a rose when God wants the whole garden to be yours. A very nice opportunity came and it just felt like everything flowed. Makikita nyo po araw-araw na ako magla-live para makabayad kami. Bili na po kayo ng lipstick. And for a million years and more